Hindi po tayo nabubuo bilang isang pamilya sa outing-outing lang. Hindi tayo nabubuo bilang isang pamilya sa katuwaan lang, sa party-party lang, sa shopping-shopping lang as a family, gimmick, every Sunday or once a month. Hindi. Yes po pwede. Pero ang talagang nakapagpapabuo ng isang pamilya ay kapag mayroon ng problema tapos nag-stick sa isa't isa. Hindi nga ba tayo individually as a person bilang iisa, sinasabi natin, pinatatatag tayo ng mga problema. Kaya ka matatag ngayon, kaya ka mas matured ngayon dahil tinaga ka na ng panahon. Ibig sabihin, nasubok ka na, marami ng problemang pinagdaanan. So matatag ka ngayon. Mas maganda kang mag-isip, mas matured kang mag-isip. O yan ka individually. Nakatulong yung mga problema upang umunlad ka sa person individually. Eh kapatid, hindi malayong sa pamamagitan din ng problema. We can grow and we can mature. We can develop more. We can be united more as a family. Mas lalo tayong patatatagin ng problema kapag hinarap natin ito ng magkasama. Lahat naman ng tao nakararanas ng problema. Lalong-lalo na ang bawat pamilya. Eh yun nga, nag-iisa ka na lang, may problema ka na. Eh di syempre, pag meron ka pang nakasama, mas magkakaroon ka ng problema. Kaya nga, sabi ko, di ba? Ganun ang pamilya. Problema ng isa, aakuin mo bilang iyong problema sapagkat kayo ay isang pamilya. That is why kapag may nagsasabi sa akin, Father, nakahanga ka kahit nag-iisa ka sa buhay, nakakaya mo ang buhay. Minsan tumutugon ako ng ganito, mas nakahanga ka. Kasi may kasama ka. May asawa ka. May mga anak kang binubuhay. Kung minsan may biyanan ka pa. Di ba? Tapos nakakaya mo. Tama, yung nag-iisa ka may problema. Pero yung may kasama ka, mas maraming problema. Di po ba? Nababasa ko yung isip mo. Parang sinasabi mo, oo nga, Father, mas maswerte. Maswerte pa pala. Hindi ganun yun. Kasi may advantage din yung pagkakaroon ng pamilya. Bakit? Sabi ng Panginoon, patungkol kay Adan, we will make for him a suitable partner. May katuwang ka, may kadamay ka sa pagharap ng mga problema. Kaya, mentras may pamilya ka, hindi nga kaya mas maganda. Eh ako, pag may problema ako, nag-iisa. Nag-iisa ako. Samantalang kayo, kapag meron kayong asawa, hawak lang ng kamay kayo, no? Kahit di na magsalita, umiyak lang on his shoulder, okay na. Kung wala, unan lang. So, huwag natin ikumpara sapagkat magkaiba. Nevertheless, yun yung advantage. Kaya, kung sa halip na gumaan yung pagdadala ng problema bilang isang pamilya, ay mas may bigat pa, mali yung pagdadala. Halimbawa lang, yung rostrum na yon, yung ampo na yon. Pag dinala ko yung mag-isa, medyo mabigat kasi nag-iisa ako. Pero pag dinala yan ng isang pamilya, kayo mag-asawa, dalawan yung anak, magaan yan. Ngayon, kung parang mas magaan pa yung pagdadala ko mag-isa kaysa sa pagdadala nyo bilang isang pamilya, something is wrong sa inyong pagdadala. Maaring habang dinadala nyo yan, nag-aaway kayo. Habang dinadala nyo yan, yung iba nakakapit lang. So talaga hindi nagdadala. Habang dinadala nyo yan, pwedeng iba-iba kayo ng direksyon. So, mas gugustuhin mo nga pa talaga na kunin na lang yan na nag-iisa ka kaysa may kasama ka pa, mas lalong bumibigat lang kasi hindi tama yung pagdadala. No wonder, ang sabi natin sa pagdadala ng problema, nasa pagdadala lang yan. So, dalhin natin ang tama. Una, dalhin natin with God in our lives. For with Him, nothing is impossible. We can do all things in Christ who strengthens us. Sabi nga natin. So, pray. Pray as a family. Magtampo man yung iba mong miyembro ng pamilya, sa Diyos, ikaw huwag kang magtatampo. Manatili ka na nakaangkla sa Kanya para may balikan din sila at sumampalataya din ulit sila. Ikalawa, harapin ng magkakasama at hindi yung magsisihan pa, hindi yung mag-iiwanan kasi hindi masosolve yung problema. Mas lalo lamang lalala, maniwala ka. Naisip ko
yung banal na mag-anak, na-solve nila yung kanilang mga problema nang hindi gumagamit ang kapangyarihan si Jesus, ha? Isipin ninyo. Hindi. Kahit naman hanggang sa siya'y mabayubay sa krus, hindi naman siya gumamit ng kapangyarihan para sa sarili niya at para sa kanyang mahal na ina. Hindi niya ginamit yung kapangyarihan niya para sa pansarili lamang niya o maging para sa pamilya. Pero, nalampasan nila ang maraming mga problema na kung tayo ang lalagay sa katayuan nila, baka hindi natin makaya. Pero nakaya nila. Anong sikreto? Diyos at sila bilang isang pamilya. So, ibig sabihin, tayong lahat ay may kapangyarihan na harapin anuman ang problema sa mundong ito. Nandiyan dyan siya, sumampalataya tayo. Nandiyan siya ang pamilya, magsama-sama, magtulong-tulungan tayo. Mas marami at mas dakila ang mga himalang ipagkakalob ng Diyos kung tayo ay naniniwala sa Kanya. Makailan ay may nakita ko na kalungkot-lungkot na post sapagkat ang isa sa mga kakilala ko sa Bulacan, miyembro ng samahan ng parokya, ay nasunugan. Uwi nila, tupok na, wala nang natira. So, pinost niya yung mga pictures ng pagkasunog ng bahay niya. Tapos, ang caption ay ganito, "Salamat sa Diyos at walang nasaktan sa pamilya namin at wala nang nadamay pa. Salamat kung may magbibigay na mabuting puso. Salamat sa Diyos sapagkat alam naming may maganda o mas magandang plano pa siya." Yun yung pagiging secure sa pagmamahal ng Diyos. Yung kahit anong mangyari sa atin, maniniwala tayo na hindi nagbabago ang pagmamahal niya sa atin. Maraming paraan ng pagpaparamdam ng pag-ibig. Hindi lang yung gusto mo. Hindi lang nag-iisa ang paraan ng Panginoon ng pagpaparamdam ng pag-ibig sa atin. Pwede kong sabihin na pwede siyang magparamdam din ng pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng hindi mga kaaya-ayang pangyayari sa buhay natin. Huwag nating i-box ang Panginoon sa isang paraan lang ng pagpaparamdam ng pag-ibig. Sapagkat kung ang tao maraming ways of showing his or her love, mas talong ganun ng Diyos. Imagine kung yung nasunugang ito ay nagtampo sa Diyos. Inisip niya hindi siya mahal ng Diyos. I'm sure, mas magiging mabigat sa kanya at para sa kanyang pamilya ang lahat. And I think, baka maging mahirap sa Diyos at tulungan siya na magkaroon ng isang mas maganda pang bukas. Kung nagtampo siya, kung nawalan siya ng pananampalataya, kung nagalit siya, kung hindi na siya sa sampalataya o magsisimba. Yes, hindi nakabatay sa pananampalataya natin ang kapangyarihan ng Panginoon natin. Kaya nga sa Matthew 13:58 ay nakagawa pa rin naman siya ng mga milagro, kahit konti lang, sa kanyang kababayan, sa kabila ng hindi nila pagsampalataya. Maliwanag ang sabi doon, he wasn't able to do many miracles because of their lack of faith. So ibig sabihin, nasasaad naman din doon sa Matthew 13, nakagawa siya ng konti. This goes to show na hindi nga nakadepende sa pananampalataya natin ang kapangyarihan ng Diyos na gumawa ng milagro sa buhay natin. Pero, pwedeng konti ang kanyang magawa dahil sa kakulangan o kawalan natin ng pananampalataya. Mga kapatid, kung may kiliti sa puso natin, may kiliti din sa puso ng Diyos. At hindi ito material na bagay. Hindi yun dahil nagdodonate tayo sa simbahan o tumutulong tayo sa mahirap. Hindi rin ito yung papuri natin at pagmamahal natin sa Kanya. Hindi yun ang nagpapamove sa Diyos. Hindi yun ang nakakatouch sa puso ng Diyos. Hindi yun ang nakakakiliti sa puso ng Diyos. Kundi yung maniwala tayo na minamahal tayo ng Diyos ng lubos. Maganda na nagbibigay pa rin tayo, nag-aalay pa rin tayo sa Kanya. Maganda na nagpupuri tayo sa Kanya. Maganda na minamahal natin siya. Pero dapat ang lahat ng ito'y produkto lamang ng paniniwalang kaya ako magbibigay, kaya ako mag-aalay, kaya ako mamahalin ng Diyos. At kaya ako gagawa ng mabuti para sa Diyos, pagpupuri sa Diyos, ay sapagkat alam kong mahal na mahal ako ng Diyos. Sana dumanas man ng matinding problema ang bawat pamilya, which by the way ay hindi natin matatakasan talaga. Lahat tayo makararanas ng problema. Lahat tayo individually and as a family. So pag dumating na yan, kapatid, kung may nagtatampo sa Diyos sa pamilya ninyo, ikaw na ang mag-witness para sa Diyos. Ikaw na ang magsabi,
Huwag ganun. Huwag nating isisi sa Diyos. Mahal tayo ng Diyos. May awa pa rin ang Diyos. Tulungan tayo ng Diyos. Magdasal pa rin tayo. Kumontra ka kahit pa paano sa magandang paraan. Sa mahinahon na paraan. At hindi lang kukontra sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng gawa. Kahit na nasasaktan ka rin, kahit na nalilito ka rin, kahit nahihirapan ka rin, manalig ka pa rin. Sapagkat, higit sa pagpapadala natin sa bugso ng damdamin, mas maganda pa rin ang kumapit ng may pananampalataya sa Panginoon natin. Para lamang tayong binabagyo niyan sa karagatan. Inuugoy ng malalakas na hangin, malalaking alon. Kailangan nakaangkla ka. At ang angkla ay ang angkla ng pag-asa na ang Panginoon ay mabuti at makapangyarihan pa rin talaga. Hindi mo alam kung paano, hindi mo alam kung kailan masosolve yung problema, pero ang mahalaga, alam niya. Ang mahalaga, may kakayanan siya. Hindi ang talino natin, hindi ang yaman, hindi ang kapangyarihan ang siyang magsasalba sa atin sa lalong-lalo na sa problema ng pamilya. Kaya sana, mapawalay man yung iba, mag-drift away man yung iba sa pananampalataya, ikaw, manatili kang nakaangkla sapagkat ikaw pa rin ang paghuhugutan nila ng pag-asa kaysa naman pare-pareho kayong lumayo sa Kanya. At hindi natin magagawa yon kung kailan may problema, saka pa lamang tayo magiging very close sa Panginoon, saka pa lamang tayo tatawag sa Panginoon. Yung mga paggabay sa atin ng Diyos na hinahayaan naman natin sa buhay natin, mas magagabayan tayo ng Diyos kapag tayo dumanas sa mga problema sa buhay natin. Kung kailan, mas kinakailangan natin ng gabay kasi malilito ka na eh. Mahirapan ka na eh. Kapag may problema na, doon ka mas magagabayan ng Panginoon. At ito ay bunga ng matagal mo ng pagpapagabay sa Kanya. So paggabay tayo sa Diyos. Sa ibang pamilya, na kapag nakararanas na ng problema, lalo pat kung hindi naman niya kasalanan, sasabihin na niya, "Oy, ikaw yung nangutang, gawan mo ng paraan yan. Huwag mo kayong peperyusuhin." Nagkakanya-kanya. Hindi natin nare-realize na kapag gano'n ang ginagawa natin, mas lumalala ang problema. Kasi bakit ba nagkaroon ng kasalanan? Bakit ba nabuntis siya ng maaga? Bakit ba hindi nakapagtapos ng pag-aaral yan? Bakit ba nagkaroon ng bisyo yan? Bakit ba nagkaroon ng asunto yan? Sapagkat inisip niya yung sarili niya. Hindi niya naisip at hindi niya iniisip na meron siyang pamilyang maapektuhan sa ginagawa niya. So naging makasarili siya. Kaya't kung ang magiging tugon mo sa kasalanan niya na pagiging makasarili niya ay pagiging makasarili mo rin, bahala ka sa buhay mo. Ito na yung pagtutuwid ng mali ng isa pang mali. Ito na yung pagtuwid ng kasalanan ng isa pang kasalanan. At alam natin, hindi makatutulo yan. Makapagpapalala lamang yan. Besides, kapag may problema, ito na yung panahon na dapat tayo magkakasama bilang isang pamilya. Kaya nga, through thick and thin eh. And yes, kahit pa hindi kasalanan ng isa. Kasi ang pamilya ay parang isang katawan. Sakit ng, ano yun? Kalingkingan, tama po ba? Dama ng buong dapat ng katawan. Hindi po tayo nabubuo bilang isang pamilya sa outing-outing lang. Hindi tayo nabubuo bilang isang pamilya sa katuwaan lang, sa party-party lang, sa shopping-shopping lang as a family, gimmick, every Sunday or once a month. Hindi. Yes po pwede. Pero ang talagang nakapagpapabuo ng isang pamilya ay kapag mayroon ng problema tapos nag-stick sa isa't isa. Darating ang pagkakataon, yes, na hindi na payayakap, tatanggi ng payakap sa inyo ang inyong mga anak. Kesyo may asawa na, binata na, dalaga na.
Pero sinisigurado ko po sa inyo, dumating man yung pagkakataong yun, kung ngayon pa lang nagagawa nyo na kahit paminsan-minsan yun, dumating man yung pagkakataon na hindi na sila payakap, darating at darating din naman yung pagkakataon na mamimiss nila ang inyong yakap. Lalong-lalo na kapag nagkaproblema na yan sa buhay, sa asawa nila, sa anak nila, mamimiss nila ang yakap ng kanyang mga magulang, maging ng kanyang ama. Because we will never outgrow our need for a father's love. Pwedeng sabihin mo at maintindihan din naman ng ibang tao na hindi ka ganong tipo, hindi ka expressive, hindi ka showy, hindi ka thoughtful. Pero please, sana maintindihan mo, tatay, na lahat ng tao kailangan ito. Tama kung minsan, kung kinakailangan magkaroon ng kamay na bakal. Pero yung kamay na bakal na yan, ang disiplina, hindi pampambo yan. Masakit pag pinampambo yan. Tama kung minsan kinakailangan maging stricto, pero wag mong kakalimutang pairalin pa rin ang iyong pagiging ama. Yung pagiging ama, not in a sense na ayaw magkamali ang anak, sapagkat magkakamali talaga. Kundi ama in a sense na ayaw mawala ang anak. At yung anak ay mawawala if you will give up. Tandaan mo na kahit yung pagiging disiplinado mo, mapagdisiplina ng wala ng dahilan, yung wala ng katwiran, may also be a form of giving up. At pag ganun po, pwedeng mawala din ang iyong anak. Naka-experience na po ba kayo nung kahit pagkahigpit ng hawak ninyo sa buhangin, nakukuha nyo ba? Hindi, nawawala din. Mentras hinihigpitan mo, mas nawawala. Ganon ang paggamit ng kamay na bakal nang wala sa katwiran. It's also a form of giving up, sapagkat mas madaling gawin yan kaya sa maghintay sa anak. Focus on the positive rather than on the negative. Unfortunately, many fathers nowadays criticize the bad a lot more than they compliment the good about their child. Ang daming mga pinasa, ang tataas ng grade. Yung kaya sa isang asignatura, 74 naman point something, muntik nang nakapasa. Ang daming ipinasa, yun lang ang bagsak niya. Yun ang ipamumukha mo sa ito. No. Ang daming ginagawang mabuti na parang hindi mo nakikita, pero minsan may ginawang mali. Bukas na bukas ang iyong mga mata. Ang tagal mong magalit. Pero kung umuri ka naman, mag-affirm ka naman, sasaglit. Tinatandaan mo, tinititigan mo yung kanilang mga kamalian. Pero yung mga kabutihan, aksidenteng nasusulyapan mo lang. At kay bilis mong makalimutan, wag naman. Tandaan po ninyo mga magulang, higit sa kanino man, yung affirmation ninyo, yung pagiging proud ninyo sa amin, ang hinahangad namin na inyong mga anak. Gusto namin napapangiti kayo. Nung bata kami, pinagko-close open nyo kami. Close open, close up. Di ba tuwan-tuwa kayo? Kami naman, di ba? Ganon ang ganon. Obey ng obey. Kasi natutuwa kayo. I'd like to think na gusto na namin noon yun. Ganon pa yun. Yung napapatawa kayo. And I think hindi yun nagbabago. Hanggang sa pagiging adult namin, gusto namin, ang unang napapahanga at ang unang nagiging proud sa amin ay kayo. Yun bang umingiti kayo na aming mga magulang at alam namin sa puso't isipan namin na kami ang dahilan ng pagngiti nyo. Lalo tigit ang pagngiti ng isang ama na kung umiti, parang minsan lang. Ito ang challenge sa mga tatay ha, sapagkat hindi naman masyadong ina-expect sa inyo ito eh. Pero kailangan ito ng mga anak nyo at kailangan nyo rin po ito. Darating ang pagkakataon, yes, na hindi na payayakap, tatanggi ng payakap sa inyo ang inyong mga anak. Kesyo may asawa na, binata na, dalaga na. Pero sinisigurado ko po sa inyo, dumating man yung pagkakataong yun, kung ngayon pa lang nagagawa nyo na kahit paminsan-minsan yun, dumating man yung pagkakataon na hindi na sila payakap, darating at darating din naman yung pagkakataon na mamimiss nila ang inyong yakap. Lalong-lalo na kapag nagkaproblema na yan sa buhay, kaya kahit parang napapansin mo, ayaw ng anak, naku, sabi lang niya yun. Gusto rin niya yun. Kailangan din niya yun. At kahit sabihin ng isip mo, hoy, macho ka. Bakit gaganyan ka? Bakit maglalamping ka sa anak mo? Tuloy mo. Sinisigurado ko sa iyo, you'll feel, ay,
gusto ko rin pala, kailangan ko rin pala. Besides, darating ang pagkakataon na hindi ka na makayayakap. Kahit gusto mo kasi may sakit ka na. Pag dumating yung pagkakataon ngayon, kung nasimulan mo na ang pag-invest ng pagyakap kahit paminsan-minsan lamang ngayon sa iyong mga anak, siya naman ang magkukumahog. Kahit nasa saan yan, uuwi at uuwi yan para ikaw ay mayakap. Pag hindi ka na makayakap. And when that happens, mas mafe-feel mo ang yaman mo. Kasi ang kayamanan ng Ama ay kapag niyayakap pa rin siya ng mga anak niya, kahit wala na siyang maibibigay sa kanila. You'll realize na nakapag-invest ka hindi ng pera, kundi ng affection sa kanila. Madalas, ang mga tatay, yung para bang ang kanilang pagiging tatay ay pagiging good provider lang, it's not enough. Kaya madalas kayong mag-away ng misis mo eh. Kasi magpo-provide ka lang tapos tataligod ka na. Magko-computer ka na, mag-games ka na, babarkada ka na, makikipag-inuman. O kaya, tulog ka na. Bumabad ka kahit saglit sa iyong pamilya para maramdaman mo at maunawaan mo yung totoong pinagdaraanan ng pamilya mo at ng mga anak mo. Ganun ang Diyos sa ating mga tao. Kaya nararamdaman niya, naiintindihan niya, at alumpit siyang tulungan tayo. Sana lahat tayo may karanasang maganda sa ating mga ama. Pero kung hindi man, huwag kang mag-alala. Kapag lalo pat alam ng Panginoon na nagkulang sa iyo ang iyong ama, pabawi siya sa iyo bilang tunay mong ama. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Basta maniwala ka, mahal na mahal ka niya. Tingnan ninyo sa Genesis 3 verse 9. Nang magkasala ang unang tao, sinong hinanap ng Diyos? Where are you? Sino? Si Adan. Sino ang kinwestiyon ng Diyos? Anong nangyari? Si Adan. Kung nagalit man ng Diyos dyan, sino ang pinagalitan ng Diyos? Si Adan. Eto, sino ba ang unang kumain ng prutas na ipinagbabawal na kanin? Si Eva. Inalok lang niya si Adan. Kaya nga, maintindihan mo siguro yung reaksyon ni Adan. Ba't ako? Yung babae, siya nag-alok sa akin. Pero isipin po ninyo, ha? Sinong unang hinanap? Sinong unang kinwestiyon? Sinong unang parang pinagsabihan? Si Adan. Hindi kaya mga ama, mga asawa, mga mister dyan, kapag nagka-problema sa pamilya, kapag halos maloka na yung misis mo sapagkat walang maharamdamang suporta mula sa iyo, kapag nahihirapan na siya kasi pinagpapalit mo, sinasaktan mo, kapag nawawala na sa tamang pag-iisip niya dahil sa problemang binibigay mo, kapag ang mga anak mo ay hindi lumaking maayos, nag-aaway-away pa, kapatid, buhay ka pa, kahit nasa kabilang buhay ka na, sa palagay ko, ikaw pa rin ang hahanapin ng Diyos at tatanungin, nasaan ka? Anong ginawa mo? Anong kasalanan mo? Ba't nagkaganyan ang pamilya mo? Ikaw kasi ang ulo ng pamilya, the head of the family. Ang katawan mabubuhay ng walang kamay, ng walang paa, pero hindi ng walang ulo. Patay ang katawan na walang ulo. Ang simbahan parang katawan. Ang tahanan natin parang munting katawan. Sinabi ni St. Paul yan, kapag hindi ka nagpapakatino bilang ulo ng pamilya mo, pinapatay mo ang pamilya mo. Ikaw ang haligi ng tahanan. Bago magkaroon ng pinto, ng bintana, bago magkaroon ng bubong, bago magkaroon ng anumang dekorasyon, haligi muna. Bago mabuo ang pangarap na tahanan, haligi muna. Bago bumuo ng pangarap ang misis mo, bago mangarap ang mga anak mo, sana ganito, sana ganon. Ikaw muna. Sa'yo sila magtatayo ng pangarap nila. Paano sila mangangarap kung hindi ka tumutupad sa iyong obligasyon? Don't get it wrong. Kahit wala ka, kahit irresponsable ka, kakayanin nila. Pero wag mong iisipin, kaya talaga nila. Kakayanin nila, in a sense, wala silang choice kundi kayanin na lang talaga. Kinakaya lang nila sapagkat ayaw mong samahan sila. Pero wag mong iisipin na kahit isang sandali, hindi nila naisip, sana nandun ka. Kung yung patay nga, iniisip, sana nandito pa. Yun patay na.
Matatanggap na yun kahit paano lang, di ba? Pero yung ikaw ay buhay, tapos makikita kanila sa piling pa ng iba. Huwag mong isipin hindi kanila hinahanap. Kung gusto mong maging ama na ipagkakapuri ng iyong pamilya, sa kahit kanino at sa kahit saan, kahit nagipit sa pera, ito tatay ko. Kahit mayaman kayo, proud pa rin ako sa tatay ko. Kung meron kang anak na lalaki, ikaw ang magiging pinakamodel. Gusto ko maging tatay ko. Kung ikaw ang isang ama na meron kang anak na babae, na ikaw ang magiging standard niya. Gusto ko pag nag-asawa ako katulad ng tatay ko. Gusto mo ba na mag-asawa na lang yung anak mong babae ng kahit sino? Sapagkat ikaw kahit ano ka na lang din? Yung mga nangyayari sa mga anak ng mga tatay na irresponsable, hindi yun karma. Yun ay yung nakikita ng mga anak ninyo na nai-immune sila na parang I don't deserve this kind of guy. I don't deserve this kind of girl. I don't deserve the best guy, the best girl. Okay na kasi ganun yung tatay ko. Kung gusto mo na isang ama, na ikaw ay yung kahit mauna ka sa mismo, pero mahihirapan siya na makakita ng katulad mo. Sa kahit anong ganda ng sermon ko, kung hindi mo sundin, kung mapariwara ka pa rin, ano sa akin? Pero kapag ikaw ay mayroong anak na napariwara dahil sa'yo, kahit sa kabilang buhay, hindi ka patatahimikin ng kalooban mo, mahirap talaga maging isang tunay na ama. Pero the moment you commit yourself to God, Lord, gusto kong maging ama na ipagkakapuri ng asawa ko, ng mga anak ko, God will help you. By all means, He will help you. Nasa Biblia, hindi ko lang maalala kung saan hindi diringgin ng Diyos ang panalangin ng isang mister na malupit sa kanyang asawa. Ngayon, kung mananalangin ka ngayon sa Panginoon, Panginoon, I commit myself. Ano man ang palsong pag-uugali ko bilang ama, gusto kong mabago na. Tulungan mo ko. Sinasabi ko sa iyo, magkukumahog ang Diyos na tulungan ka.